Maaliwalas ang umaga sa loob ng Innovatech Solutions, isang kilalang kumpanya sa larangan ng teknolohiya. Sariwa ang hangin at punong-puno na pag-asa ang mga empleyado habang nagmamadali silang magsimula sa kanilang trabaho. Ngunit sa araw na yon, may isang anino na sumasaklaw sa magandang simula. Si Carla, ang bagong promote na executive assistant ng CEO, si Mr. Lopez. Isang linggo pa lamang siya sa posisyon, ngunit ang dating simpleng si Carla ay nagbago na ng lubusan. 8:30 pa lang ng umaga, ngunit naroon na si Carla sa lobby. Pumapadyak ang takong ng kanyang sapatos at ang kanyang muka ay nakakunot na tila ba ang buong mundo ay may utang sa kanya. Naglalakad siya patungo sa elevator na makasalubong niya si Leo, ang security guard sa main entrance. Ang init naman! Bakit hindi nyo ma-repair yung aircon sa lobby? Parang sauna? Ang init na nga sa labas, pati ba naman dito? Pasensya na po, ma'am. Pina-check po namin eh. May onting problema lang daw po sa wirings. Inaayos na po ngayon. Dapat kanina pa yan inayos. Ano ba't pinabayaran kayo ng kumpanya? Tumalikod si Carla at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating niya sa elevator, nakasalubong niya si Aling Nena, ang janitress na abala sa pagpupunas ng sahig. Aling Nena, mag-ingat ka. Baka madulas ako sa sahig mo. Dapat tuyo na yan bago pa ako maglakad. Pasensya na po, Ma'am Carla. Malinis na po yan. Malapit nang matuyo. Sige, basta ayusin mo. May mga bisita ang boss ko mamaya. Napabuntong hininga si Aling Nena. Hindi na siya ang dating maaliwala sa janitress dahil sa pagiging mayabang ni Carla para naging mabigat ang kanyang trabaho. Hindi pa rin nakontento si Carla. Nakita niya si Marco na may bitbit na stock na mga dokumento. Naglalakad patungo sa Research and Development Department. Si Marco ang dating pinag-aagawan ng posisyon nila ni Carla. Alam ni Carla na mas matalino si Marco sa kanya, mas marami itong alam sa trabaho at mas magaling. Pero sa kabila ng lahat, na-promote pa rin si Carla dahil sa paninipsip niya kay Mr. Lopez. Oh, nandito ka pala, Marco. Lumingon si Marco na may bitbit na stock ng mga dokumento. Good morning, Carla. Ang aga mo ah. Siyempre, maaga ang trabaho ng isang executive assistant. Hindi yung katulad ng sayo na pwede namang gawin anytime. Hindi na sumagot si Marco. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit tinawag siya ni Carla. Wait, nakuha ko ng bag ko. Dito, dala mo na ito sa office ko. Pakiakyat na lang, marami akong kailangang gawin. Inabot ni Carla ang kanyang mamahaling letter bag na may tatak pa ng isang kilalang brand. Nakatingin sa kanya si Marco na may pagtataka, ngunit hindi siya umalma. Sige Carla. Ako na magdadala. Okay, Marco. Good. May gagawin pa kasi ako sa computer. Ang bagal-bagal ng internet dito. Umalis si Carla at nagpatuloy sa paglalakad si Marco. Nakita siya ng kanyang kaibigang si Dan. Ano yan, Brad? Bakit ikaw ang nagdadala ng bag ni Ma'am Carla? Wala lang. May inaabot lang siya sa akin. Hindi na yan, Brad. Alam mo, hindi ko na siya maintindihan. Dati magkasama lang tayo sa pantry. Ngayon, parang hindi na tayo magkakilala. Hayaan mo na, Dan. Basta ginagawa natin ang trabaho natin na maayos. Yon ang mahalaga. Napailing si Dan. Bumalik sila sa kani-kanilang mga trabaho. Sa loob ng elevator, pinag-uusapan si Carla ng dalawang empleyado, sina Laika at Ivan. Grabe naman si Ma'am Carla. Parang hindi na siya ang dating kasama natin. Oo nga. Parang gusto niyang ipakita na siya na ang pinakamataas. Dati kasama lang natin siya sa pantry. Ngayon, parang ayaw na niya makihalubilo sa atin. Narinig ko, kaya raw siya na-promote dahil sa paninipsip niya kay Mr. Lopez. Pati si Marco, siniraan niya para lang maabot ang pwesto niya. Oo, alam ko. Narinig ko yun. Sinabi niya kay Mr. Lopez na si Marco nagde-daydream lang sa trabaho. Hindi raw seryoso. Wala raw sa hulog. Kung alam lang niya, si Marco ang nag-aayos sa mga problema sa system.
Napailing si Marco. Ayaw niyang makinig sa mga usapan na yun. Ang gusto lang niya ay makapagtrabaho ng maayos at tapusin ang mga task niya. Pagdating niya sa office si Carla, dahan-dahan niyang inilagay ang bag sa mesa. Oh, thank you Marco. You can go now. May meeting pa ako sa CEO. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa kanya kung gaano ka ka-efficient. Hindi na sumagot si Marco. Umalis siya at bumalik sa kanyang workspace. Napansin niya na tila may pagbabago sa opisina. May mga bagong gamit at tila may bago ring ambience. Samantala may isang taong lihim na nagmamasid sa kumpanya. Siya si Mr. Alex Santos, ang bagong head chairman. Kilala siya bilang isang taong mapagpakumbaba, ngunit may matalas na isip at malalim na pananaw. Nais niya maunawaan ng kultura ng kumpanya, lalo na sa panahon ng transition ng pamumuno. Dumating siya sa opisina nang hindi nagpaalam sa sinuman at hindi siya nagdala ng bodyguard. Nagsuot lamang siya ng simpleng polo shirt at jeans at nagkunwari siyang isang simpleng bisita na nag-iikot. Siya ang lalaking inabutan ni Carla ng bag. Kamusta ang lagay ng kumpanya, Mr. Lee? Okay naman po, sir. Magandang takbo ng kumpanya. Ang mga empleyado masipag. Paano naman po ang mga empleyado? May mga hindi po ba nagkakaintindihan? Hindi na sumagot si Mr. Lee. Napansin niya na may kakaibang tingin si Mr. Santos. Don't worry. You can be honest with me. I just want to know the truth. Baka may dapat baguhin sa mga patakaran. Hindi lang sa trabaho, kundi sa pagtrato sa isa't isa. Nagpaliwanag si Mr. Lee. Sinabi niya kay Mr. Santos ang tungkol sa pagiging maaasahin ni Carla at ang kanyang pagiging sipsip kay Mr. Lopez. Sinabi rin niya ang tungkol kay Marco na mas deserving sa posisyon. At si Marco? Bakit hindi siya ang napili? Sir, kasi po, si Carla ang laging nasa likod ni Mr. Lopez. Siya ang laging bumibigay ng coffee. Siya ang laging gumagawa ng mga errands. At dahil doon, sa kabila ng kakulangan niya sa experience, na-promote siya. Ngumiti si Mr. Santos. Hindi niya inaasahang ganito ang makikita niya. Naisip niya na kailangan niyang gawin ang lahat para maging patas ang lahat. Nang tanghali, lumabas si Marco para bumili ng kape. Habang naglalakad siya, nakita niya si Mr. Santos na nag-iisa. Nagkunwari si Mr. Santos sa may hinahanap siya. Sir, good afternoon po. Bago lang po ba kayo? Oo, bago lang ako. Hinihintay kong aking kaibigan. Kayo, anong trabaho niyo? Engineer po ako sa Research and Development. Wow! Ang ganda naman ng trabaho niyo. Talaga bang passion yung trabaho niyo? Oo sir, passion ko po ang trabaho ko. Ang gusto ko lang ay makagawa ng mga produkto na makakatulong sa mga tao. Nagtanong pa si Mr. Santos kay Marco. Tinanong niya kung anong pakiramdam niya sa kumpanya. Hindi nagkomento si Marco sa pagiging sipsip ni Carla. Sa halip, sinabi niya lang na masaya siya sa trabaho niya at masaya siyang nakakagawa ng mga bagay na nakakatulong sa iba. Wow! Ang ganda naman ng perspektibo mo. Ang dami mo sinasabi. Parang ang saya-saya mo sa buhay. Siyempre sir, masaya ako dahil may trabaho ako. At masaya ako dahil may pamilya ako na sinusuportahan. Umalis na si Mr. Santos. Habang naglalakad, nakita niya si Aling Nena. Nag-uusap sila. Kamusta ka, Aling Nena? Masaya ka ba sa trabaho mo? Opo sir, masaya ako. Sa totoo lang, may isang empleyado na laging nagmamano sa akin. Lagi niya akong tinutulungan at hindi siya nahihiya na makipag-usap sa akin. Sino po yan, Aling Nena? Si Marco po. Ang ganda ng kalooban niya. Napakabuti niya sa lahat. Umalis na si Mr. Santos. Ang kanyang pananaw sa kumpanya ay unti-unti na nagbabago. Nakita niya ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang empleyado. Ang isa na sipsip at mayabang at ang isa na masipag at may malinis sa kalooban. Kinabukasan, isang biglaang meeting ang tinawag ni Mr. Lopez, ang dating head chairman. Ang lahat ay abala sa paggawa ng kanilang mga trabaho. Good morning everyone. I have a very important announcement to make. Starting today, I will be stepping down as the head chairman of this company.
I have passed the role to a new head chairman who is with us today. Nagulat ang lahat. Sino ang bagong head chairman? Tumindig ang lahat at lumingon sila. Ang taong naglalakad sa harap ay walang iba kundi si Mr. Santos. Sir? Nagulat si Carla. Ang kanyang muka ay naging puting-puti. Hindi niya inaasahan na ang taong inabutan niya ng bag ay ang bagong head chairman. Ang kanyang mga paa ay nanginginig. Good morning everyone. I am your new head chairman, Mr. Santos, and I am here to make a change. Ang gusto ko lang ay magkaroon tayo ng pagkakaisa at magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa. Bawat isa sa atin ay may halaga. Mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas. Nagsimulang magsalita si Mr. Santos. Isiniwalat niya ang lahat ng kanyang nakita. I observed this company for 3 days and I found some things that need to be changed. I saw how some people are being treated like trash and I saw how some people are being promoted because of favoritism. I saw how some people are being disrespected. Nagsimulang umiyak si Carla. Alam niya na siya ang tinutukoy ni Mr. Santos. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Akala niya matatapos na ang lahat sa kanyang promotion. I am here to tell you that this company will no longer tolerate that kind of behavior. This company will only promote people who are hardworking, honest, and respectful, and those who are the opposite will be fired. Napansin ni Mr. Santos si Carlo. Carla, I want to talk to you in private. Nagulat ang lahat. Pagkatapos ng meeting, nag-usap sila sa loob ng office si Mr. Santos. Carla, I know you're a talented employee, but talent without a good heart is useless. You treat people with disrespect. You think you're better than everyone else. And I know that you are slandered Marco to get your promotion. You even asked him to carry your bag, not knowing who I am. Sir, I'm so sorry. Hindi ko po alam na kayo pa pala yun. I didn't mean to. Your actions speak louder than your words, Carla. You showed me your true self, and I'm telling you now that kind of behavior will not be tolerated in my company. You are a bad influence to everyone. Umiyak si Carla. Alam niya na wala siyang karapatang magsalita. Carla, I'm giving you a chance to change, but not here. You are terminated. I hope that this will be a lesson for you. Umalis na si Carla sa office ni Mr. Santos. Habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya si Marco. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit hindi niya magawa. Marco, I'm sorry. Carla, I hope you learn from this. Kinabukasan, may isa pang meeting. Sa harap ng lahat, nag-announce si Mr. Santos. As of today, Carla is no longer an executive assistant of this company. She is terminated, and the position of the executive assistant will be given to someone who is more deserving. Tumahimik ang lahat. Naghahanap pa sila kung sino ang mas deserving sa posisyon. I am proud to announce that Marco will be our new executive assistant. He is a very hardworking, honest, and respectful person. He is a great example of a good employee, and I am confident that he will be a great leader. Tumindig ang lahat. Nagpalakpakan sila. Masaya sila para kay Marco. Si Marco naman ay nagulat. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang lahat. Sir, thank you po. Maraming salamat sa inyong tiwala. Marco, you deserve this. Ang tagal mong naghintay sa posisyon na yan. At ngayon sa wakas, ay sayo na ito. Nagpasalamat si Marco. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Aling Nena kay Marco. Congrats, Marco. Alam kong darating ang araw na yan. Salamat, Aling Nena. Malaking bagay sa akin ang iyong pagsuporta. Umiyak si Marco sa saya. Ang lahat ng hirap niya ay napalitan ng saya. Ang lahat ng pighati niya ay napalitan ng pag-asa. Dahil sa pagiging mapagpakumbaba at masipag ni Marco at sa pagiging matapat ni Mr. Santos, ang kumpanya ay naging mas maganda. Ang mga empleyado ay naging masaya, ang kumpanya ay umunlad at si Marco ay naging isang inspirasyon sa lahat.
Siya ang patunay na ang kabutihan ay laging nananaig sa kasamaan at ang pagiging sipsip ay laging may katapusan. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!